Higit sa 2 dekada na ako sa industriya ng investments. Mula stocks, mutual fund, insurance at real estate, naikot ko na yung lahat. At iisa lang ang napansin ko, kulang sa kaalaman ng mga Pilipino. Ito ngayon ang layunin ng aming programa, ang palaguin ang kaalaman ng mga Pilipino upang maayos nilang maipundar ang pera nilang pinaghirapan. Good morning mga kapuso and welcome muli sa isang jam-packed episode na siguradong makakatulong sa ating buhay pinansyal. Today, we'll talk about a skill that is often forgotten but is very important when it comes to personal finances. Ito ang pagbabudget. Dito sa Pesos and Cents, we believe sa 70-20-10 rule na binanggit ni Brother Bo Sanchez noong episode 1. Kung matatandaan nyo, ibig sabihin 70% ng kinikita natin every month, nilalaan natin sa ating personal needs. Ito yung pambayad sa bahay, kuryente, tubig, pamasahe, at monthly expenses natin. Yung 20% naman, ito yung tinatabi natin for our savings and investments. Doesn't matter really kung saan, stocks, mutual funds, UITFs, kahit alkansa lang sa bahay. Ang importante, may tinatabi tayo for our future. Ang natitirang 10%, ito naman ang pwede nating ilaan sa ating sariling wants or para sa Panginoon. Sa episode na ito, gusto naming baguhin ang nakasanayang perception ng mga tao tungkol sa savings. Makikita ito sa simpleng equation na ito. Savings equals salary minus expenses. Ibig sabihin, kapag nakuha na ang sweldo, ibabawas na muna lahat ng mga gastusin at kung ano ang matira, iyon ang savings. Dapat baguhin natin ang pananaw na ito upang maging expenses equals salary minus savings. In other words, pagkakuha ng sweldo, ibawas na agad ang 20% at 10% na pang savings at miscellaneous bago mag-budget ng mga expenses gamit ang natitirang 70%. Sa lahat ng mga gagastusin, ito ang payo ko sa inyo. Always consider the real cost. Ano ang real cost? Ito ang tunay na halaga ng iyong binibili. Halimbawa, nakita mo ang office mate mo na may bagong shades. Kapareho ng suot ni Ding Dong Dantes. Sinukat mo. Uy, bagay na bagay rin sa'yo. Sakto pa. Parating ng payday weekend. Ano ba naman ang 8,000 pesos kung magiging kawangis mo naman si Ding Dong? Kaso, ang monthly income mo ay nasa 20,000 pesos lang. Kung tutuusin, ang 8,000 pesos ay katumbas ng 1.5 weeks work. Isipin mo, is a brand new pair of shades really worth 1.5 weeks work? Kung ang sagot mo ay hindi, bakit hindi ka nalang bumili ng 1,000 shares of SM Development Corporation? Magiging kasosyo mo pa si Henry C. Budgeting is not as hard as you think. Kailangan lang talaga ng konting disiplina. Subukan mong gawin ito. For one entire month, monitor all your expenses. Itago ang lahat ng resibo at ilista ang bawat labas ng pera. By the end of the month, i-review mo ang listahan mo. Chances are, magugulat ka sa makikita mo. You'll realize that most of your expenses go to wants rather than needs. Kung sa kasalukuyan 100% of your salary goes to expenses, it's time for a lifestyle check. At kapag conscious na tayo dito, mas madali nang iwasan ang mga hindi naman kailangang gastusan. Welcome back to Pesos and Cents. Kanina pinag-usapan natin yung konsepto ng budgeting. Ngayon, kakusapan naman natin ang isang tao na actually na nagbabudget para sa kanya at sa kanyang pamilya. So we have with us today Mr. Johnny Bondoc. Morning, Aya, and thanks for having me on your show. Well, yeah, I have 2 kids and 1 wife. And I work for an Indonesian firm who set up their operations here 7 years ago. So basically, I help manage that business. Okay, so Johnny, for most people, pag sinasabing budgeting, parang usually, yung isip nga, it's yung babae gumagawa niyan, di ba? Lalo pag sa bahay. But in your case, I think it's a family endeavor for you too? Yeah, kami team effort. I would say, big picture, pinag-uusapan namin, but the details, it's more of my wife who handles it. So, how did you start? Kasi sa totoo lang naman, hindi naman yan talaga tinuturo eh. Alam mo, confluence of factors, Aya. To begin with, personally, I'm a very structured guy. Ligaw ako talaga pag walang rigidity. And I guess the same personality gets applied to finances. But outside of personality, I guess, need. Simula nung nagkapamilya ako, and we felt that the best way to protect ourselves and our family was to budget.
Paano ba talaga ginagawa yung gano'n? Naku, very elementary eh. Halos parang pang grade 3 talaga yung process eh. Talagang we take the whole amount and then we break it down into yung mga 7 components or 8 components ng expenses namin. Okay. Whether it's household, okay, utilities, even R&R, naka-budget yan. So talagang kahit syempre for fun, meron talaga kayong... Meron, nakatabi na. rin. And then yung may savings portion. Naka-Excel file yan. Tas parang there are maximum amounts per box. So, whether 10th of the month pa lang or 20th of the month, pag ubos na yung budget in that box, wala na, tigil na. Tigil na. If it means last lunch out na natin ng 15th pa lang of the month, ganun eh, yun ang tira eh. Paano kung may gusto ka pang gawin? Is that where discipline comes in? Yung ba yun? Madaling mahirap. Mahirap because there are some things that you have to exclude talaga no, from your lifestyle in general. Pero kaya namin ginagawa kasi yung dali comes in kasi wala ka masyadong dilemmas eh when it comes to decision making. Alam mo na talaga kung hanggang saan ka lang. And do you think it's something talaga na anyone can really learn to do basta marunong sila mag-Excel? Miski nga hindi Excel eh. Siguro miski mag-ano ka lang ng papel na marunong ka mag-plus minus eh. You set aside funds for each of your major expenses. No? So, babalik pa tayo sa usapan natin with Mr. Johnny Bondoc at mamaya tatanong naman natin yung talaga mga practical experiences, yung kung ano ba talaga nangyayari sa kanya pag nagbag-budget siya for himself and his family. So, tutok lang dito sa Pesos and Cents. So, yung sinasabi lang, budgeting parang hirap, nakakapigil, ganyan. But actually, kabaliktaran eh. I think it's actually the hinge that allows you to swing freely eh.